Good morning po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So sa umagang ito, ang pag-usapan po natin ay patungkol po sa stress. Okay, so naranasan niyo bang stress? So sino po bang nai-stress dito araw-araw? 'Di ba? Alam niyo po ba ang stress ay nagko-cause po yan ng sakit natin? Hallelujah. Kaya sinabi, meron pong binabanggit ang salita ng Diyos na kung saan kailangan nating hindi mamuhay sa stress. Pero ang ginagawa po ng mundo natin, lahat tayo ini-stress, di ba? Pagod na pagod, ang isip, katawan, di ba? So hapong-hapo na. So ngayon, kakasakit na ang mga tao. Napapansin niyo po ba ang major factor ng mga sakit ngayon ay dahil sa pagod at sa stress? Okay, sabi ng Proverbs 14:30, ito po ay sa TEB version. Sabi dito, peace of mind makes the body healthy. So pag may kapayapaan ng isip po natin, tayo daw po ang ating katawan ay magiging malusog. Proverbs 14:30 din ng New Living Translation, a relaxed attitude lengthens a man's life. So, kaya pala madali palang namamatay ang mga tao ngayon dahil nga na-stress sila at dahil may stress sila, magkakasakit po. Kaya po yung mga may hypertension at mga diabetic at kung ano-ano pa mga problema sa internal organs po natin ay because ang root niyan ay stress. So sometimes it is not what you eat, but it is what eats you that messes you up. Kung ano yung kumakain sa atin, di ba? Kala natin puro pagkain lang, hindi. Kung ano yung lumalamon sa ating pagkatao, yan yung nagkakaproblema. You are far more complex yung katawan po natin than what we eat or the activity level you keep. Doctor says if more patients would handle their stress, di ba? Kaya nilang i-handle ang stress, guilt, and resentment, they would not fill the hospital bed as much. Stress can drain the life out of you. So yan po yung nangyayari po ngayon. Tingnan niyo naman po ang society natin. Stress can drain the life out of you. Stress harms health. Figure out how to lower the stress and tension and increase the peace of mind and relaxation. Kaya napansin niyo po sa panahon natin ngayon, usong-uso na po yung mga spa, yung mga coffee shop, mga cafe, because a lot of people are stressed. Gusto nila mag-relax. So research shows there are major areas of stress. Number one, yung worries of life. Number two, yung work natin, work life natin, nakaka-stress po yan. Okay lang po yan, wala pong masama sa work po natin. Baka sabihin niyo, magre-resign na kayo. Hindi po. Kailangan niyo lang po i-handle. Paano kayo mag-work na mayroon pong peace of mind at hindi kayo masyadong ma-stress. At ang isa pang major na nakita po ng observation ay yung pera. Kaya nakaka-stress po yan. Kaya nga tayo nagdo-double time, nagdo-double job, di ba, nag-overtime because of money. Also problems. Problem sa bahay, problem sa kumpanya, problem sa lahat ng mga bagay. Yan po yung nakaka-stress. Relationship, nakaka-stress din po minsan yan. Hindi lang po minsan lahat puro smooth, magaganda. May time na gaaway po ang mga mayroong relationship, di ba? Magkaibigan, mag-asawa, magulang, etc. So, yung hesitation, yung pag-aalinlangan, nakaka-stress din yan. Yung loss, halimbawa may namatay, may nawala, nakaka-stress po yan. Opposition, sa trabaho man o saan man, ino-oppose ka, nakaka-stress po yan. And lastly, yung fear. Yung takot mo sa future, nakaka-stress po yan. So may tuturo po ang Panginoon sa atin, paano tayo makaiwas o mabawas-bawasan ang stress po natin dito sa mundong to. At kasi ayaw ng Panginoon na tayo po ay magkakasakit. Di ba? Kaya nga pag mapapansin po natin, ignorante po kasi marami na yung akala nila because tumatanda lamang, maraming kinakain na bawal, doon lang po tayo nagkakasakit. Hindi po, ang main cause po niyan ay stress. Ako na lang po, pag ako po ay stress, pag ako po ay pagod, pag ako po ay minsan ang lakas ko po talagang kumain, hindi ko makontrol yung gutom ko. So, in short, ang benefits, ang dulo pa rin nun, magkakaroon din ako ng sakit. So, yan din po yung nagiging cause po yun. Hindi po yun isang bagsak na magkakasakit ka. It is a cumulative po yun. Pag kayo po ay laging stress at meron pong mga bad habits na lumalabas dyan, eating habits na gano'n, hindi po nakakapag-exercise tapos di ka makatulog sa gabi kasi nga ang daming iniisip, yan po yung magkukause sa'yo ng sakit.
So, bibigyan tayo ng Panginoon dito ng formula kung paano tayo makakaiwas to reduce our stress. So, spiritual habits po, bibigyan ko kayo ng 7 spiritual habit na makikita po natin sa Psalms 23. Okay, ready ka na ba dyan? So, isulat mo to ha. Okay, number 1, kailangan meron kang habit na look to God for all your needs. Always in mind and in heart. Bisyo na nga, hindi na kailangan ni-memorize to. Kailangan lahat ng pangangailangan mo, si Lord ang hahandle. Kaya nga Matthew 6:33. Okay. Sabi dito, I will trust God to meet all my need. Kailangan natin maisip at maisabuhay na magtitiwala ka lang kay Lord. Naalala niyo po yung tinuro natin last time? Di ba? Kailangan surrender mo na yan kay Lord. Magtiwala ka lang kay Lord. Amen? So, si Lord ang gagawa ng paraan para sa lahat ng yan. Huwag mong pressure kasi minsan, nag-overthinking po tayo eh. Amen? Sabi ng Psalms 23 verse 1, The Lord is my shepherd, so I have all I need. So, kung si Lord talaga kilala mo, so siya yung ating provider, siya yung good shepherd natin, siya yung pastol natin, ano pang worry mo? 'Di ba? Isang magulang na napakabait, 'di ba, na siya lang mag-iintindi sa atin lahat. So all I need ay si Lord na magpo-provide. Romans 8:32, sabi dito, since God did not spare even His own Son for us but gave Him up for us, won't He also surely give us everything else we need? So makikita niyo rito, ano pa bang hindi kayang ibigay ni Lord? Si Jesus Christ na kaisa-isang anak niya, bugtong na anak niya, ay hindi niya pinagkait para sa para sa akin. Mga kasama, mga kapatid, walang hindi kayang ibigay ang Diyos sa atin. Amen? Kailangan mo lang matutunan i-surrender ang lahat sa Lord at lahat, tingnan mo si Lord ang magpo-provide para sa iyo. Stress happen when I look to others to meet my needs instead of God. So, titingin tayo sa kapwa natin, doon sa mangungutang tayo kaliwat kanan, sigurado yung pag may utang, may stress. So, meron limitation ng bawat tao, may limitation ng bawat sitwasyon, pero si Lord walang limitation. So, worry is a sign na hindi ka nagtitiwala kay Lord. Yun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. If you are worrying, ang dami kang iniisip, nag-overthinking ka, you are not trusting God. So, kailangan matutunan po natin ngayong year 2025. Ngayon po, practice po ito, application po ito. Very practical po yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon. You must apply this. Worrying is not God's will. Worrying is giving us stress. So, surrender it to God. Let God do the rest. God will meet all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? At kung naniniwala ka dyan, kapatid, gawin mo na yan. So, yan yung number 1. Look to God for all your needs. Number 2, ready ka na ba? So, I need to obey God's instruction about rest. Kailangan natin makita, alam niyo ba si Lord, nagtrabaho yan ng 6 days. Di ba? Kinrate niya ang heaven and earth, etc. Puntahan niyo yung Genesis. Pagdating ng the 7th day, nag-rest si God. Okay, so pag nag-rest siya, ibig sabihin, wala siyang gagawin. So, anong ginagawa natin during weekend? Pag tayo ay may day off, minsan hindi na nga tayo nag-day off kasi ang laki ng pangangailangan. Nag-overtime. At minsan naman, kung ano-ano pa rin ang ginagawa natin. Alam niyo po ba sa Old Testament, doon sa nagbigay ng batas ang Lord through Moses, when it is a Sabbath day, walang kahit na magbuhat man lang ay bawal. Because that is the Sabbath, ito po ay tinatawag na rest day. Ngayon, sa ating panahon na to, dahil nga fast-paced na tayo, iba na yung generation na yon, sinasabi pa rin ng Lord sa atin na kahit na ganito yung mundo natin, you need a rest. Diba? 6 days ka mag-work, on the 7th day, ikaw ay magpahinga. So, minsan, ang ginagawa naman ng pilosopo, ay hindi na ako mag-church kasi nga, pamamahinga ko yon. Mali pa rin po yon. So, ang kailangan ng pamamahinga po dito, hindi po yung matutulog tayo dun sa kama lang natin. Ang sinasabi po ng pamamahinga dito, yung ating inner being. Amen? Yung peace of heart, peace of mind, at makandun sa presensya ng Diyos.
So ipagpapatuloy ko po ito bukas at magpasubaybayan po ninyo itong tinuturo ng Panginoon sa atin upang ang lahat ng sumusubaybay ng programang ito ay mabawas-bawasan po yung stress nang sa ganun hindi po kayo magkasakit. Hindi tayo magkasakit. Amen? So ayaw ng Panginoon na may sakit ka, ayaw ng Panginoon lahat tayo ay nagwo-worry o napapagod, na stress. Gusto niya relax lang tayo. Cool, cool lang tayo. Amen? Amen. So tayo po ay mag-pray. Salamat po Lord sa umagang ito, sa inyo pong tinuturo po sa amin. Lord, lahat po ng tao ngayon ay nai-stress because of this fast-paced days, oh God, this generation, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na matutunan, Panginoon, ang inyong salita. At nang sa ganon, Panginoon, lumaya po kami, Panginoon, sa bigat na pinapatong ng mundong ito sa aming mga balikat, o Diyos. Pagpalain niyo po ang lahat na nakikinig na ito at tunay nga, Lord God, maging malaya po kami. Hindi lamang po sa kasalanan, kung hindi even sa gawa o tanikala ng mundo na kami pinapagod, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinupuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. So, tuloy-tuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos.